Ngayon po mga kaprobinsya, iwalay na po natin yung ating white Brahman. Yan. Yung nanay niya nag-ingay na. Yung ating white Brahman mga kaprobinsya nasa 5 buwan na at saka 15 days. So iwalay na natin siya. Kasi namayat yung nanay niya para maka-recover naman. Yung nanay po niya yung pinakamatagal na naglandi. Sa lahat ng mga baka natin dito na nanganak, yung nanay lang niya ang hindi pa naglandi or hindi pa nakastahan. Pero yung nanay ni Bibing buntis na po, pati yung nanay sa isa na ring baka. Yan, yung nanay niya. Yung ating red Brahman dyan medyo namayat yan kasi nabansot yan. 4 na buwan pa lang natin binalay na agad. Itong si Bibing binalay natin siya 6 na buwan. Pero ito po kailangan natin siyang iwalay kahit hindi pa umabot ng 6 na buwan yung kanyang edad. Kasi payat yung nanay niya. Kahit marami pa yung pagkain na ibigay namin sa kanya, pero payat pa rin dahil napakalakas pa niya dumidi. Mura po kag maliit lang yung ating babae na red Brahman mga kaprobinsya kasi native lang yung nanay niya. Pero hindi yan basta-basta yung kanyang nanay na native. Kasi 4 na baka na po yung ibinigay niya sa atin. Pang 5 na yung pinagbubuntis niya. Kahit native lang, pero tuloy-tuloy yung papanganak, walang problema. Pira pa rin yan. Nabansot lang siya kasi 4 na buwan pa lang natin siya winalay, tapos hinalo lang natin siya dito at hindi natin siya binigyan ng starter na pagkain, starter na feeds. Ang dapat po gawin, pag may baka tayo na 4 na buwan pa lang yung edad na winalay natin, dapat insakto sa pagkain yung ibigay para hindi makulang yung kain niya. Pero dito hinalo namin siya, tapos minsan andyan pa si Bibing, bulihin pa siya ni Bibing, kaya medyo payat pero malakas naman siya kumain. Hindi naman tayo nagmamadali sa kanya, matagal pa yan mga kaprobinsya bago maglandi. Matagal pa natin yan mga pakastahan o ipaiay. Ito po balak natin ito na ipaiay lang kung sakaling maglandi siya, kasi hindi po tumuloy dito yung gustong mag-alaga sa kanya. Mukhang hindi siguro interesado. So ang sistema sa kanya, mag-experiment tayo ba, kung sakaling maglandi siya mga kaprobinsya, ipaiay lang natin para maging ifto na yung kanyang anak. Puro iay lang tayo ba sa kanyang lahi. Pero yung mga baka natin dito na mga babae, sila si Bibing at yung white Brahman, pwede lang yan pakasani kuan, limer. Yung baka natin na si Bibing mga kaprobinsya, 10 buwan na siya, pero hindi po natin siya tinuduhan sa pagbigay ng pagkain dyan kasi babae po siya, tapos baka tumaba ng husto. At saka yung purpose natin sa kanya, for breeding purposes. Sa mga nakarang araw po dito sa amin mga kaprobinsya, tuloy-tuloy yung pag-ulan, kaya ginawa namin yung mga babae nating baka, yan nilagay natin sa kulungan para hindi sila maulanan. So safety sila, walang problema kahit may ulan pa. Pero kailangan na po natin siyang ipalabas mga kaprobinsya kung wala ng ulan para mamonitor natin yung mga galaw niya ba, baka maglandi siya. Yung ating inahin nilagay namin sa kulungan para hindi sila babasa ng ulan, safety sila dyan. Tingnan nyo po, payat siya mga kaprobinsya. Sa lahat nating baka dito siya yung pinakapayat, kahit marami pa yung pagkain na ibinigay namin sa kanya. Ngayon na wala na siyang anak na dumili sa kanya, baka makarecover na. Yung sibitas puti mga kaprobinsya, napakabilis lumaki kasi yung busal niya nasikip na, pinalitan namin kahapon. Nagkaroon na siya ng sugat dito. Ito ang napapansin namin sa kanya, napakabilis niya lumaki. Dali kayong hugot yung busal ba, ilang araw pa lang nag-adjust na agad kami. Nasugatan yung ating baka na si Bitas puti. Shout out muna sa ating mga silent viewers dyan mga kaprobinsya.
Shout out kay Sir Donato Mendoza or Nato Mendoza from Canada. Shout out kay Sir Leonardo from Milan, Italy. Sir, shout out po. Shout out kay Fats TV Vlog from New York City. Shout out kay Sir Mario Domingo. Shout out kay Sir Audi from Maryland, USA. Shout out kay Sir Albert from Toronto, Canada. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat. Nagparay ko. Itas Junior. Mayayay ka. Mayayay. Kaya pinalitan ng busal. Yung si Bitas Junior, palitan, kailangan na din niyang i-adjust yung kanyang busal para hindi magkaroon ng sugat yung kanyang mukha. Malakas din yan kumain mga kaprobinsya. Yung baka natin dyan na si Pugi, sa tingin namin mukhang maabutan yan ni Bitas Puti yung laki niya kasi maarte kumain. Pag nagbigay kami ng kupramel hindi ubusin, hindi katulad dito sa dalawa nga parang nagkarera sila kumain mga kaprobinsya, lalo na pag i-pure feeds to, pero mata pa, hindi pa pwede. Tsaka natin sila bumbahan sa pagbigay ng pagkain kung nasa insaktong katawan na sila. 9 na buwan pa lang yung baka natin, pero malaki na siya, lalo na pag tinuduhan to sa pagbigay ng feeds. Yung baka natin mga kaprobinsya, dahil sanay na sila dyan sa loob, hindi po siya nag-ingay, parang baliwala lang niya yung kanyang nanay. Pero pag hindi sila sanay dyan, mag-ingay yan, gusto pa yang tumalon sa bakod. Pero ngayon parang baliwala lang niya. Inakala siguro niya na wala pa sa oras yung pagdidi niya, pero hindi na po siya makadidi. Andito rin yung dalawa nating babaeng baka, sila si Marimar at yung pula nating baka. Yung anak ni Marimar hindi pa natin minalay. Purari lang muna itong mga kaprobinsya, yung nilagyan namin sa kanila. Yan. Yung isa hindi pa nalinisan yung kulungan nila. Temporary lang yung paglagay nila dyan kasi palaging umuulan sa mga nakaraan. So hindi po sila umuulanan dyan. Napakinabangan lang natin yung ating kuwan dito, yung ating extension na kubo. Pero yung flooring kailangan namin yung baguhin kasi hindi yan nakadesign sa kuwan para sa baka. Pero at least kung may ulan, safety yung mga alaga natin. Ang nasa labas si kuwan lang, Bitang, andun sa kabilang area, pinapastol. Naghihintay pa ng pagkain yung mga baka natin dito. Yung mga baka natin dito mga kaprobinsya, puro na sila may sampa. Nakasahan na sila. Silang dalawa. At saka dalawa din yung hindi pa nakasahan, yung mga lumalaga, yung ating mga Indo-Brazil. Yan o. Naghihintay sila ng pagkain. Yung kalabaw natin na si Rambo, hindi pa ito marunong kumasta. Bo? Pagkakabalo, Bo? Wah. Pagkainin natin siya ng mga damo mga kaprobinsya. Relax ka muna ngayon, bro. Wala tayong hakutin ngayon. Diyan. Wala namang tanim dyan na napier, bro. Pero susunod, bro, taniman namin yan ng napier. Yan, mga pugon yung andyan, oh.
Yan po ang diferensya sa mga lupa na hindi maganda. Kugon yung tumubo. Hindi ka nang bigyan ng napier buha. Yung damo lang muna yung kainin mo. Pagkain nito ni Rambo yung mga damo na ito mga kaprobinsya. Pasto lang, itali lang natin sa dito. Yan po ang advantage mga kaprobinsya pag palagi may ulan. Maraming mga damo sa gilid na tumubo. Tulad sa isa naming baka na si Bitang. Pinasto lang namin palagi at hindi namin binigyan ng Cupramil. Damo lang yung kinain niya pero napakaganda pa rin sa kanyang katawan. Si Rambo, naghahakot lang siya sa aming mga kumpay dito at saka feeds. Dati po nahirapan kami mga kaprobinsya nung wala pa kaming kalabaw. Nung si Jean pa dati dito. Tapos si Palo, nahirapan din kami nung wala pa kaming rayos. At si Palo pa lang yung tagahila sa aming karusa. Napagod si Palo. Pero nung nakapagawa na kami ng rayos, nung naghakot kami ng kumpay, wala nang problema. Kasi marami po yung maikarga namin sa rayos or karo. Huwag kang tumalon dun ha, kasi bangin dyan. Ay, naglakaw-lakaw diya. Doon na po kami nagkuha ng napier mga kaprobinsya. Ito na po yung sitwasyon sa ating mga tanim dito na napiro. Tapos diyan naman sila magkuha kasi naubos na dito. Pag maubos yung andyan sa likuran, dito naman pwede na. Tapos yung andun sa pinagtaniman natin na ng kalabasa dati, wala pa yung 2 buwan mula sa pag-harvest. Pero dahil sa palaging umulan, napakabilis lang tumubo. Pag umabos yung andito mga kaprobinsya, yung andun naman malapit lang. Tapos pag maubos naman yung andyan, dito naman meron pa doon. So paikot na ba? At yung mga tanim natin na niyog dito, buhay na. Marami po tayong tanim dito na niyog. May ibyok dito. Isturbo yan sa ating mga tanim dito. Pero mahirap yan putulin. Kailangan pa akyatin para putol yan. Isturbo yan sa ating tanim dito na mga napier. Dati po masukal yung area natin dito mga kaprobinsya. Nung una tayong dumating dito, nakakatakot po. Ito ngayon, puro napier na yung makita natin. Tapos mga 3 buwan mula ngayon, may mag-harvest naman ng tubo dito sa amin. So mukhang magka-survive lang tayo mga kaprobinsya. Maganda sana pag maganda pa yung lupa sa area na inupahan natin. Kung maganda pa yung resulta sa ating napier dyan, makatulong sana yan sa ating mga alaga. Pero hindi po maganda yung resulta. Pero mayroon tayong tanim doon, okay lang, walang problema. At isa sa mga nakatulong namin dito mga kaprobinsya, yung aming yung dahon ng tubo na inimbak namin doon. Kalahati yung napier na binigay namin yung bagong harvest. Tapos hinaluan namin ng mga tuyong dahon ng tubo. At goods naman yung resulta.
hindi naman namayat yung mga alaga ating baka dyan. Kahit pa paano nakasurvive tayo. So may ideya na kami ngayon na pwede lang mag-imbak ng mga dahon ng tubo. Ibilad muna. Yan po ang ating gagawin. Mag-imbak tayo ng tubo hanggang sa ating makakaya. Para pag hindi na season sa pag-harvest ng tubo dito sa amin, hindi kami mahirapan. Si Rambo patuloy siya sa pagkain dyan. Mabuti si Bibi ngayon. Hindi madamot. Nag-share sa kanyang mga kasama dito. Good girl, Bibing. Ikaw ay nagpapankuhan ha kay next month ikaw na po yung iwalay namin. Double air. Kain ka ng marami dyan. White Brahman para hindi ka pumayat. No more gatas na. Hindi ka na makadili ng gatas. At yung isa nating Red Brahman mga kaprobinsya, nabitas yung dahingan niya. Nagsitapot ka na mapit. Tingnan niyo po oh. Natangtang yung kanyang airtag. Yan. Parang sibitas na yung kanyang tainga. Wala na oh. Buti lang mga kaprobinsya pag masugatan yung tainga nila o mabitas, hindi lang makaapekto sa kanilang katawan. Na damage yung tainga sa ating baka na Red Brahman. Siguro mga kaprobinsya nasangit yan. Kaya nakaganyan. Ikaw ba, Beng? Ay, pangaway da, Beng. Wala na ba na inahan, Beng? Puro mga babae po sila. Mga babae yung ating mga baka dito, 4. At wala na silang bakante pa na kubo. Dito na lang sila. Gibing, balak natin paggawa niya ng dagdag na kuan. Kulungan. Yung isa nating baka mga kaprobinsya, pumayat sa dahil sa kanyang pusod. Yan o. Masakit siguro yan, pero malakas naman siyang kumain. Yung pusod niya namaga. Ilang bisis na po natin siya tinirahan ng antibiotic para gamot sa kanyang kuan, infection sa puso. Yan oh, umiyak naman yung kuan, nanay sa ating White Brahman. Nahanap niya yung kanyang anak. Pahimas na siya.
Hindi na siya mailap. Be, abiso na ito mong dalunggan, be. Yung dalungganan na naman ikapit. Mong dalunggan. Pikidako ni mong dalunggan, imo pong bitas na. Nabitas yung tainga. Parang si bitas na siya. Yung ating lalaking baka. Okay sana kung anak siya ni bitas, pero hindi po siya anak ni bitas mga kaprobinsya. Ingasam kaping. Si Jin mga kaprobinsya, oh, pinataba na namin. Unti-unti na siyang tumaba. Kaya yung ginawa naming grass cutter dito, tingnan niyo po. Hindi ito kinain sa ating mga maliit na baka dito. 2 beses na namin siya pinakain ng Cupramel. Patabain namin siya. Para kung ibinta natin si Jin, paldo tayo. Kasi marunong po siya mag-araro mga kaprobinsya. Biyasa po siya sa pag-araro. Si Jin po nasa 5 taon na dito sa atin. Mas mabilis po lumaki yung lalaki ng kalabaw kumpara sa babae. Pero pag babae yung purpose natin, dapat paramihin. Kung may kalabaw kami dito na maturuan na sa pag-araro, kahit lalaki, pwede natin siyang i-dispatcha, pwede natin siyang ibinta. Pero hindi naman siya pangkatay kung sakaling ibinta natin mga kaprobinsya. Maraming magkagusto sa kanya, lalo na marunong siya mag-araro. Ganon talaga yung buhay natin dito mga kaprobinsya. Bayan sila, magbinta, bili, binta, bili lang. Ganon lang, para may pumasok naman na pira ba, maruling natin. Malaki na yung mga manok naman dito. May halong Rhode Island at saka Black Asorot. Nilagay po sila dyan kasi palagi umuulan, pero pwede naman sila makalabas. 1, 2, 3 4. Yan yung natira sa ating manok. Isa, 10 po yan. Namatay yung isa. Oops. Yan. Hindi na kasi sila nakagawas. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung ulam namin, oh. May lumayagan pa or pusit, octopus at lauoy. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Yadang gidaghan. Okay, kanon mo wala na. Ayun pa mga tunay lang mo, baka na tiliwasan lang, may lang makikulang. Kailangan ko na ba? Aran na ba? Ha? Karon? Oh, kana? May ganahan ako. Bahaw-bahaw ba? Palipot nga doon. Ang dalawang galing ata ng gisang gahapon. Anong nga ito kahapon po na ito sana. Sa ikaw ba ni mo dula di? Gilay. Gilay daw. Hindi ka naligo sa? Alin, biglang pinuyanan. Alet. Nagditaan na ako itong gasulog ko nila na simang sa pa katong bataa. Nasa lulo mo di loy day.
Paano mo dadag isda si Mama Nila ko? Isda yun, sopa, mga isda. Hindi ako nga, paano sila mag-get dyan? Mga puga. Hindi lang. Ang sa pwedeng katuan ay. Ako baboy kung was. Uy! Paano mo? Ito ba yung plus pa sa kato? Ganto ng pasal. Ito naman ang baboy ang pasal ay. Dali, lumag tayo. Tulog ako an. Tulog pasal. Ito naman ang gaypan sa lawin. Tingin siya. Wala rin buslo. Marvin, sa pwede tayo nga Marvin dito ron doon. Ang tulo ba, bro, kapoy. Oo, kawan. Ay, kabun na sa baon niya. Ang nga kama kayo na kabun na eh. Kung ibunuhan. Taro mo ako eh. Kaya buksan mo ya. Sa ako raman yung taga nyo, kaya di naman sila kalungan papa. Tagda na, ayun naman na. Ulit ko na. Ya. Mulok na puto siya kahapon niya na po lagos ng gulong hubag. Ya, na naman kang ibate. Nang liborok niya kay Dikton. Ano saan naman ka? Gamay ng lugangan. Ikaw rin ba mahugas ron? Ngayon, gigamay mo. Okay, pumuhot ka na. Ngati mo ay mga kala. Kasi mo ganyan. Ay, gutom yun. Kasi ko. Napre, balbawal ito. Ito, gidala mo gasol ito na. Hindi. Nice go. Kaya may nice go.